Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, June 30 na po 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Naging isang ganap na po na tropical depression ng ating minomonitor na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bago natin yan ipagpatuloy, kung bago ka lang, please huwag nyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para po ma-update ko kayo sa ating mga susunod na weather update. So mga kababayan ko, tingnan na muna natin yung pinaka-lokasyon po kasi naging isang ganap na po na tropical depression. Ito nga pong low pressure area. May mga lugar po na naapektuhan ito nga pong tropical depression na ito, or in short, ito po ay mahinang bagyo or bagyong Auring. Ito po yung sinasabi natin na unang bagyo po na nabuo ngayong pong buwan ng June at unang bagyo ngayong 2025. Ang pinaka-lokasyon po na updated na lokasyon, ito nga pong tropical depression Auring or mahinang bagyong Auring ay meron pong layo na 250 kilometers north of Itbayat, Batanes. At sa ngayon po ay meron po siyang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour. Bumubugso po ito sa may lakas naman na 55 kilometers per hour. Ang pagkilos naman ay pa north-northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Kung papasinin natin, medyo mabilis po ang pagkilos nito nga pong tropical depression at inaasahan sa ating pinaka-latest forecast. Ito yung track forecast natin. Makikita nyo, pagdating po ng alas 8 ng umaga, ngayon po June 13 ay unti-unti po itong lalabas na ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng gabi ng June 13, ngayong araw din po ng Biyernes, ito'y tuluyang nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility at isa na lamang pong ganap na low pressure area. So ipagpasalamat po natin mga kaibigan, mga kababayan ko, na ito po'y hindi nakadirektong epekto or hindi nagbigay ng malakas na epekto sa ating Philippine Area of Responsibility, especially po sa area ng Batanes at ng ilang bahagi po ng Cagayan. Sa ngayon, wala po tayong nakataas na anumang pong tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng ating bansa at nakakaapekto naman ngayon etong southwest monsoon at mga localized thunderstorms sa ilang bahagi po ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. So tignan natin sa ating pinaka-latest update mga kaibigan. Ito pong tropical depression na ito, ito po yung pinaka-update din natin. Tatawirin po nito ang silangan ng Taiwan at bago po siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hinahatak din po ng habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, Bataan, Zambales, Pangasinan, Ilocos Region, Metro Manila at Calabarzon. Ito nga pong tinataya nating tropical depression or mahinang bagyo. So maging handa pa rin po tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil bukod po sa tropical depression or mahinang bagyo, nandyan pa rin po ang weather system natin na habagat, southwest monsoon at mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, mga kababayan, meron pa rin po tayong tinatawag ngayon na forecast weather condition, which is ito po yung mga lugar na apektado pa rin ng habagat, kasama na dyan ang mga thunderstorm at ito nga pong tropical depression. Sa area po ng Pangasinan, kasama na ho dyan ng Zambales, Occidental Mindoro, weather condition po dyan, occasional rains or yung mahinang pag-uulan pero tuloy-tuloy po siya, and usually madalas po yan tuwing hapon at sa gabi. Inaasahan ng mga impact po ng pagbaba sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman po sa area ng Batanes at Cagayan, binanggit ko na ito po yung apektado naman ng tropical depression or mahinang bagyo. Pero wala po tayong nakataas na anumang tropical signal, number 1, 2, 3, wala po tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero magkagayon man, mag-ingat pa rin po tayo sa posibleng banta po ng mga pagbabaha, gayon din po landslide sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman po sa Western Visayas, kasama na po dyan ng ilang bahagi ng Luzon, ang weather condition po natin dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Yung kalat-kalat po na pag-uulan, may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa southwest monsoon. Gayun din kung sakaling magkaroon ng malakas at patuloy ng pag-uulan, mag-ingat po tayo sa banta ng mga pagbabaha, gayun din po sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa, mga kaibigan, mga kababayan ko, ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan. Inaasahan yan, lalo na sa hapon at sa gabi. May mga mahina at malalakas na pag-ulan, natatagal po ng 2 hanggang 3 oras dahil po yan sa mga localized
thunderstorm. So maging handa tayo sa mga posibilidad na mangyari mga kaibigan ko mga kababayan, dahil nga po hindi lamang po tropical depression or mahinang bagyo ang ating minomonitor, meron din tayong southwest monsoon at habagat. Tignan natin mga kaibigan, meron pa rin po kasi tayong tinatawag na heavy rainfall outlook dahil po sa tropical cyclone, no, or ito po tinatawag natin tropical depression Auring. Inaasahan po ngayong araw po ng Friday, June 13, inaasahan ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa Batanes at Cagayan. Uulitin ko, walang wind signal number na nakataas dyan, at itong pong tropical depression na ito ay lalabas din, no, ngayong araw pagdating po sa gabi ng June 13, Friday. At ito ay nasa labas na, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. Magagayon man, wala man tayong nakikitang panibagong sama ng panahon, at ito nga pong unang bagyo ay palabas na rin agad. Hindi po ito actually magtatagal po, no, sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So magandang balita din yan kahit papaano mga kababayan, mga kaibigan ko. Sa ngayon, maging handa na lamang po tayo sa posibleng banta ng mga pagbabaha, no, landslide po sa mga landslide prone area. Dapat po natin gawin mga kaibigan, mga kababayan, maglinis po tayo ng ating kapaligiran, especially yung mababang lugar sa Metro Manila. Yung mga basura linisin po natin para hindi po nakakalat, no, lalo na sa mga kanal, bumabara yan. Isa po nagiging main cause naman ng biglaang pagbabaha. Gayun din, i-safety natin ang ating mga kagamitan, lalo na po sa mga bahayang lugar, para kapag mayroong mga pagbabaha ng biglaan dahil po sa malalakas na pag-uulan, yung mga gamit nating importante hindi po nababasa, yung mga papeles natin. Pangatlo, dadagdag ko lamang, dapat meron po tayong mga nakatago na sapat na pagkain, no, para hindi na po tayo labas ng labas. Mga kaibigan, manatili din po tayo nakaantabay, no, sa lagay ng ating panahon. Importante yan. Kaya nga po lagi ako nag-update sa lagay ng ating panahon para po ma-monitor natin, no, kung nasa na ba yung lokasyon ito nga pong tropical depression, kung kailan ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga kaibigan, mga kababayan ko, wala na po tayong ina-expect pa na panibagong bagyo na papasok po ngayong buwan ng June, no? Dahil ngayon sinasabi natin na 1 hanggang 2 bagyo. Yung isang bagyo na si Tropical Storm Wuthip, nasa labas naman yan ng PAR, hindi natin kinoconsider bilang unang bagyo. Bagos ito nga pong si Bagyong Auring, lalabas din sa ngayong Friday po ng gabi. So ina-expect natin mga cloud cluster or mga low pressure area na lamang ang posibleng mabuo hanggang sa matapos po ang buwan ng June. So mga kaibigan ko, mga kababayan, yan muna sa ngayon ang update natin sa lagay ng ating panahon. And please, makikiusap po muli ako ng isang like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para lagi ko po kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Importante po talaga yan. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.